The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said, "What is the kingdom of God like? To what can I compare it? It is like a mustard seed that the man took and planted in the garden. When it was fully grown, it became a large bush, and the birds of the sky dwelt in its branches." Again he said, "To what shall I compare the kingdom of God? It is like yeast that a woman took and mixed in with 3 measures of wheat flour until the whole batch of dough was leavened." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Padayon kita nga nagapanumdum parte sa Dios. May mga tao nga ang ila kalipay magistorya parte sa current events. Election sa US, Miss Universe, kag mga bagyo. And in fact, some of them make a living, make money out of it. Hindi man na malain. May iban nga tao nga kakalipay sila kung ang ila istorya parte ila kaugalingon. Their achievements, their travels, new house, success. Hindi man na malain. Ang malain lang kung amula na permi bilog nga adlaw ang ginmo ginaubra. May mga tao nagakalipay sila kung magistorya sila parte sa iban nga tao. Mga writers, talk show, artista, iban gossip, fake news. Kang nagakalipay sila kun parte sa kalainan sang ila isig katao. Manang ila deep happiness. Hindi maglipas ang adlaw nga hindi makaistorya parte sa iban, maayo man umalain. May mga tao ang kalipay nila sa ideas. Gusto nilang ideas, reflections, wisdom, philosophy. Ang ginbasahan nila ng mga latest na books, good authors. May mga nag-follow gani sa mga well-known authors. Magwaang ya libro, bakal dayon. Favorite nila. Ratzinger. Iban nga mga santos. Iban mga philosophers. Iban gani mga mga self-help books. Practical. Gusto nila gardening, gusto nila ginasunod nila. Kung kaysa makabulig sa family, kabulig sa community, namian sila. Amo nang ila deep happiness. Seldom ka makakita sang tao ngang ila happiness among bagistorya parte sa Dios. Magkilala sa Dios, magbasa sang catechism the Catholic Church, mag-enjoy sang Bible, pamati sang seminar parte sa Dios, meditation. Talagsa ka lang sila. Abot sa 100 kung pila ka bilog. Kumparar mo sa gusto sang iban nga tao parte sa self, others, and I think more than half gossip. Bisan tanawon mo sa Facebook, kako na no dira gossip. Ga-enjoy ang tao sila.
Ara naman sa internet ho, naginaway naman si Miss Iloilo, kag si Miss Paranaque, sino to? Miss Quezon City. Basta mo na. Arada. Ako ya personally, gasunod ako sa eleksyon sa US. Tungod kay ti ako na ya interest. Ginasampol ko lang na kung kaisa bad man ako kay una kong gina-open ang TV, wala pa gani ako naka-pray. Excited na ako kung ano ng eleksyon sa US, kung ano na to. Ginakuha dayon ng attention ko. Pero gina-correct ko na. Gusto ko, Word of God, ang una ko mabasa, mag-meditate. Kasi ang una sang ginaimo ko, muna, pagbugtaw, basa sang gospel, reflect, samtang nagapangapi, samtang nagapaligo. Okay? Sige lang reflect. Okay? Kung kaysa wala sang masulod sa utok mo, no malagid, bahala ka na Holy Spirit. Kung kaisa, isa lang ka word, nagatubod ang imo mga thoughts, thank you Holy Spirit. Kung maanad ka sa pagkaon nga paborito mo, hindi ka kinahanglan imbitaron pa, hindi ka kinahanglan pa nga piliton kay favorite mo. Pero kung ang pagkaon hindi mo paborito, bisan ano pang hambal, hindi na pagkaon. Kaya wala gagana. Ang bata, kung wala matrain ang iyang palate, ang iyang sa sabor, saan mo nakapilit? That's why ang tao, kung wala siya sang sabor, sang Diyos, saan mo nakapilit? Hindi na siya magkaon. Pero ang tao nga naanad sa pagkaon nga Diyos nun, gapalapit, nagapangita. That's why ang problema sa atong society, wala sang hungering for God. Tungod wala na anad ang kabataan. Mag-enjoy sang happiness when they think about the things of God. Ginkuha na sang internet, ginkuha na sang Facebook, ginkuha na. Hindi na sila ga-enjoy parte sa Dios. Ba naton gin-train. May isa ko da ka personal sa kumbento, tagaan mo siya sang lasagna, hindi siya. Pero kung tagaan mo siya uga, gusto yagid. Hindi tungod nga ano, tungod wala siya naanad. The same sa Dios. Hatag mo siya sa wala na anad, hindi siya. Wala nag-andar ang iya hungering kag thirsting. Wala siya sa experience ang deep joy. Nga mangin point of comparison niya or reference sa iban nga mga happiness na hatag sa kalibutan. Kaya ang gina-feed lang naton, uga. Wala naton na feed sang iban nga food nga mas namit pa. So, ano ka na imo man? Amo ni balaho. Amo na. Ti kuya. Namitan siya sang noodles. Noodles na bala. Putagaan mo siya sang iban nga pagkaon, hindi siya. Hindi nga gina-insulto ko siya. Kundi nga, amo na kita actually. Amo na kita. Hatagan kita sang heavenly things. Tungod wala kita na anad. Butang da. Hatagan kita sang worldly things. Kaya gintrain kita halin sang gamay sang worldly materials. Grabe nga ton hungering. Magasto kita. Masakripisyo kita. Hindi magbakal sang lasagna, kundi magbakal uga. You see? Amo ning kakatabo sa sosyedad. Kritik ko lang ina. May kulang man kita, kaya ang gina-feed naton, happiness sa gossip, happiness sa personalities, happiness sa events. Kag wala gina-offer sa table, sang wisdom and thoughts sa kabataan ng happiness ang Word of God, happiness of truth, happiness of the gospel. Worse, ang naga-feed sa ila, wala man ga-enjoy sang lasagna.
Ugaman ng iya. Mga preachers, kag mga Christians, kag Catholics, nag-offer tungod sa lasagna, pero sila mismo, ay, lasagna, hindi muna. Wala siya ga-enjoy. Wala ginapakita. Ang namit to, enjoy ka bala. Dali di. Haboy lang ang lasagna na, tanatilawin na. Te, ikaw wala, di man ko nakauyon. O, te, ano na lang nabi? Di man nakauyon sang gospel. Di man ko nakauyon. Wala sang joy. Wala sang happiness. So, challenge ina sa aton. That's why, tuduan tang kabataan to feed on God and heavenly things. Himuon tagid na. Primero may hindi na sila. Pero kung maanad na. May iban ganing addicted na gid sa Dios for the better. Addicted sa Dios. Mga santos, tanawan niyo kung anong addiction nila. Laway man addiction, no? Di man attachment, kundi ang ilalove sa Diyos. Bayaan nila tanan para sa Diyos. Tani, kita mo man na. Kasi wala pa kita sinaya sang grasya. O may grasya man, wala naton na baton. Wala naton gin baton. Anyway, we feed on God. Kag amo na ni subong ang i-feed naton, butang diri, the divine essence. Ang divine essence ang Dios mismo. Divine operation among iya work. Duha, makilala mo ang tao sa tatlo ka pamaagi, sa iya work, sa iya word, kag sa iya mismo person. Bisan hindi mo makita ato ang tao tungod may painting siya, may may inference ka, may basis ka. Amo ni painting niya, ti ni siya, amo ni nga style iya, Ang writer, di mo makilala. Pero mabalaan mo nga pro-administration kag opposition, Hindi mo siya makilala in person, pero mabalaan mo siya kung ano ang iya thoughts. Makilala mo man ng tao pagi sa words, sa iya mga panghambal. Amo ning panghambal ya, amo ni, gadayaw siya sa ni, kontra yan ni, amo ning iya nga amo ni, amo ni siya. Makilala mo ng tao kung magpakilala siya sa imo in person, personally. The same sa Diyos. Makilala nato ng Diyos sa iyo work, creation. Makilala nato ng Diyos sa iyo word, Bible. Pero sa pila ka adlaw, makilala gid naton siya in person, face to face. Pila ka adlaw kung ready na kita. So ginapreparar kita sa Diyos. So nabutang diri, ang knowledge karon naton sa Dios in this world is partial. So hindi pa gid iya complete, hindi perfect. Inabaton nato na creation is a sort of mirror that reflects the divine perfections. Thus, from the beauty of things created, we can infer the greater beauty of Him who created them. Kay ang creation cannot be over and above the Creator. Ang imo work, hindi mangibabaw sa imo person. So kung beautiful ang imo work, beautiful ang imo, beautiful does not mean itsura lang. May harmony ang imo self. Kung laway man tong obra mo, laway man. So makilala mo ang tao sa iya obra, di sa imong Dios, sa creation niya. Pero ang creation niya cannot capture the total perfections of God. Kay ang mga creations, maka-capture lang sang portion, partial perfections of God. That's why kung mag-focus ka sa isa ka creature, makita mo, pero hindi ang totality of God. A portion of the perfection of God. Yet our knowledge thus obtained is always imperfect and obscure. From a beautiful picture, we do not learn much about the character of the painter. In creatures, we see God only as to a glass and in a dark manner. 1 Corinthians 13:12.
Pero of course, nakita gid nato ng Dios paagi sa iya bugto nga anak. Sino pa ang mas mapakilala ang Dios ang sa iya bugto nga anak? Ang earth makapakilala sa Dios, ang Saturn, ang beauty of the flowers, ang variety of species, makakilala sa superabundance nga attributes ang Dios, superabundant. Pero wala sang mas nakapakilala labaw sa tanan, bisan si Isaiah, bisan si Moses, bisan si Abraham, sang sa kay Jesus. Kay iniya insider gid didto sa babaw, face to face, consubstantial with the Father, pakilalay. Sanday prophet Isaiah na ya, mga ano na in-inspire lang. Secondary witness na sila yun. Hindi niya primary. That's why iniya si Jesus nag-reveal sa Diyos. That's why kung gusto mo makilala ang Diyos, luwas sa world, pamati ka sa iya. Sundon mo siya. Pakilala yang Diyos. He's the face of God the Father. Sunod ko no ang aton ko no nga pagkilala sa Dios, tungod hindi complete tungod kay finite kita. Just as we cannot enclose a boundless ocean in a little vessel, so we cannot take in the infinite majesty of God with our finite understanding. So buangit ang mga scientist ngayon na gusto niya kilalahon ng Diyos, tapos gamitan nila yung telescope. Sabi nila masulod nilang Diyos to sa telescope nila. No. Ang telescope mo na hindi niya capture sa Diyos. Tanawa bala, higamita balang mata mo sa vast ocean. Makita mo ang sea. Bakit ka the whole sea? No, hindi mo makita ang whole sea. Makita mo lang ang sea part. Pero ang whole sea, hindi mo makita. Why? Hindi tungod, hindi tuod nga may sea, kundi ikaw limited. Finite ang imo instrument. Hindi niya makakapture. Love ang makakapture sa Diyos. Truth ang makakapture sa Diyos. Hindi ang telescope. God is love. Kung may love ka, dira ang Diyos. Kaya ang makakapture nga instrument sa Diyos is love. Hindi ang microscope. Hindi ang satellite. Hindi ganing mo brain. Ang makakapture love. That's why kung malab ka nga tudtuod, ginaano mo, maka-experience ka sang tudtuod nga Dios. Because God is love. He who loves sees God. That's why kung wala sang love, hindi mo makapture ang Dios. Diyan alam-alam ka nga scientist, wala ka sang love, hindi mo makapture. Kaya ang instrument niya nga makapture mang Diyos is love. That's why gina-train kita to love even our enemies. Husband and wife, friends, parents, tanan sina instrument na para mahangpan mo ang Diyos. Not totally. Kaya ang total love dito pa sa babaw sa iya. Sunod ko no, ang Diyos ko no is self-existent being. Wala siya nagadepende sa aton. Self-existent kita iya, ang aton being dependent. Ginatawag ina nga participation. Bulan, nag-participate sa light sang sun. Pero ang sun can stand on its own. Wala siya gadepende sa light sa iban nga bagay. Siya mismo ga-produce. By analogy, amo man ang Diyos. Kita ya, bulan kita. Reflector lang kita sang attributes and perfections of God. Kung sino ang mga beauties, kung ano dira, strength o ano, it's reflections lang na. It's not you. Kung kwaon na sang Diyos, wala ka na, madunot, laway-laway ka. Usually, ang mga gwapa mo ang nakuha sang worms, bala, ginakaon sang worms. Ang ilang guya, kay tida mo vitamins. Dira. Tuna sila gadunot. Wala ako naga-insulto ha, kuya. Tuod na, ang mga santos, incorruptible. Ako guro, ginalubong pa lang ko, sadya na ang ulod. Tungod hindi ko ya perfect.
may sala ako. That's why the more nga di ka perfect, the more nga the more nga may nga perfect ka, the more nga protected ng imo body. That's why miracles na pakita na sang Dios nga ang body mo nag-cooperate sa goodness of your soul. Munang incorruptible si Acutis kag Sinoda, Padre Pio, wala sila gabaho. Ang sign nga may panulay, baho. Baho kagway ka pangusay. Tanawan nyo ba lang mga nasabaan sang panulay, galaway. Gahigko. Pero tanawan nyo ba lang ang holy, wala siya sa gano, pero kanaya-naya. Muna siya. Of course, pwede mo na matabunan yung panulay. Pero namin ko dira is, basta panulay gani, halin sa tomb na, gagwa na sila mga sumbi. Kita mo sa mga miracle ni Jesus. Panulay, higko. God, holy, clean. That's why clean living is a sign of God's presence. And then, lastly, nabutang diri, dependent kita sa Dios, aton mga virtues. Hinbutang gid sang Dios ang mga fixed laws sa aton. Galing pwede naton iya ma-deny. Ahay ang bato yan, di ka deny, kaya wala free will. Fixed laws lang gid na sila. Bisan ng Earth and Saturn and Mars, kadlagko nga mga heavenly bodies. Wala sila ya free will. Fixed laws sila ya. Ang Earth, 365 days and a quarter of a day around the sun. Tapos siya may axis naman, 24 hours. Fixed. Ang plant, mamulak na siya basta conducive. Fixed na. Ngamon manok to, kapang itlog na. Fixed. Hindi na siya mangitlog yan, hindi na yung mangitlog. Fixed. Pero ang tao, may freedom. That's why ginhatag freedom. Hindi fixed ang tao. Maka-fixed siya sa iya life, pero hindi siya fixed. Makakontra gani siya sa natural law. Hindi siya fixed. Why? Kay siya lang ang may reason kag may will nga ginhatag sang Dios. So, kung hindi kita mag-cooperate sa sinang laws nga ginhatag sang Dios, ma-disobey kita. Of course, pinahan man kita. Wala ginapinahan ng mga sapat. Of course, may enjoyment man kita. May fullness man kita of enjoyment compare sa bato kag sa ano dira. So, damo gihatag sa aton, damo man ang balik. Gihatag sa imo, pinahan ka man. Much is given to you, much is demanded of you. So, nag-participate kita sa goodness ng Diyos. Perfection sang Dios. Kada isa may ara gina. Kay ginbutang kita diri to reflect out, to mirror out the attributes of God. So anong akon, anong imo to, anong imo na, ano na. Pero diri kita para ang majesty sang Dios pakita nato. Munang purpose ang creation. Of course, tanan-tanan naghalin sa love kag different expressions of love. So, ang Diyos, makilala naton partially, not complete. Independent being siya, self-subsistent, kita ya dependent, kagani kita magpahambog. Kay kung kuwaon sang Diyos ang iyang ginhawa, mapatay kita. Ang Diyos is spirit, and you know that, except the Son of God, nag-incarnate. And God assumed visible forms from time to time, burning bush, tongues of fire, dove. And God is one and only. So the most perfect being in the world must be only one. The tallest tree in the wood is but one. To say that there are more gods than one is like saying that there are more than one soul in a human body, or more than one captain and a ship. So ano na lang to karon kung pareho sila nga leader, kag pareho equal ang ila power, sino ma-decide karon?
No, isa lang nga may power, supreme. The rest, gasunod na sa iya, ginaalaw ya. Pero hindi pwede si Satanas, power man, tapos Diyos, power man, tapos equal, no? Diyos sa babaw. Si Satanas, dalom, creature lang na si Satanas, hindi na God. Fallen na angel, creature. Alam lang galing. Nagbato siya sa Diyos. Kagang Diyos, i-allow ya si Satanas to test us. Pero may limit. Ang power ni Satan, kagiya temptations. Kag may technique pag ng Diyos, tentara, tagaan ko siya Holy Spirit. Di mo madaog mo na. Tumbahon mo siya, sumbagon mo. Pero tagaan ko siya strength, vitamins. Holy Spirit. And therefore, dependent kita sa Diyos. Ang aton knowledge is partial, incomplete, finite. Because ang Diyos isa lang, self-subsistent, pero nag-share kita sa iya strength. That's why bisan anong nga tentasyon, ma-overcome naton. Basta hindi ka lang magbulag sa Diyos. Because He will give you His Spirit and His strength. Amen. All-powerful and ever-living God, splendor of true light and never-ending day, let the radiance of your coming banish from our minds the darkness of sin through Christ our Lord. Amen.